One last, bilang ulit. Ah, All right, we're recording. Message today is Be Strong in the Grace. So, again, welcome everybody for tonight's Metanoia Bible study. We're glad that you're here. Amen. Sige, start tayo mga kapatid. Alright, so title ko for tonight is Be Strong in the Grace. So, as I was asking the Lord this morning, what to share with you guys tonight. Uh, I don't know who this message is for. Somehow, parang gustong i-remind sa atin ng Panginoon ngayong gabing ito is, lahat naman tayo na pagdadaanan ng, hindi naman, I'm sure, all of us here, katulad nung sinabi ko rin last week, dun sa service natin, because of yung katotohanan na alam natin ang Panginoon nasa loob na natin. Hindi na tayo yung tulad nung dati na madalas nag-worry or full of anxiety or full of mga iniisip o alalahanin. Alam ko wala nang ganyan sa atin eh. But hindi ibig sabihin na hindi na tayo nagbababad dyan is hindi tayo tinatamaan. So anong ibig ko sabihin? There are times na somehow parang, alam mo yun, nahahagingan pa tayo ng mga ganyan, ng mga discouragement. Guys, huwag tayong mapanghinaan ng loob. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Kailangan magpakatatag tayo. Kasi may pangako ang Panginoon sa atin eh. Especially, syempre, lalo na ngayon, paano kang hindi minsan tatamaan yan? Pagka bukas mo ng media, pagbukas mo ng social media, pagbukas mo ng TV, sabi ko, yung mga paligid mo, yung mga nangyayari sa kakilala mo, yung mga problema ng ganito, minsan subconsciously, na pumapasok sa isip natin yan eh. Minsan pumapasok sa tenga natin yan, which is very important na tayo, may mga eye gate at ear gate tayo. Talagang as much as possible, talagang kailangan said seed, syempre, yan naman yung incorruptible seed, is the word of God. So kung meron mang papapasukin tayo sa ating mga puso at sa ating mga isip, mas maigi na word, di ba? Mas maigi na yung seed, not the weed. Yeah. Yeah. Pagdating kasi, yung mga weed kasi, pag tinawagong weed, hindi nang hinahayaan natin na makapasok sa isip natin. Napaka-importante that we always guard our hearts and our minds para yung naitatanim sa ating mga puso is yung katotohanan ng salita at hindi yung kasinungalingan ng kaaway. Yan din kasi mismo yung madalas na nagiging dahilan kung bakit minsan nangingibabaw yung flesh natin. Kaya ka nga minsan nagagalit, kaya ka minsan naiinis, o minsan ayaw mo man mag-complain, minsan ayaw mo naman magpunta ka sa isang lugar kung saan, or sabihin lang natin, may may isang lugar o isang tao o isang grupo na nasasamahan mo na walang ibang ginawa kundi mag-complain ng mag-complain, puro ganito, puro sita. Napansinin nyo, nahahawa kayo eh. Diba? So, kailangan kung magpapahawa na rin lang kayo, magpahawa kayo dun sa may salita ng Diyos. Doon sa may fruit of the Spirit. Doon sa kung yung lumalabas is Jesus na. Amen? Kasi kung doon tayo pupunta, somehow may encourage tayo sa Panginoon. Kasi ang maaalala natin at mabibigyan ng pansin sa atin is kung ano yung katotohanan ng salita. At hindi yung mga nakikita natin sa news. Na balita ng TV na sinabing napakaganda ng daloy ng trapiko, di ba? Uy, napakaganda ng daloy ng trapiko ngayon, relax, relax. Hindi, ang news palagi, ay nako, may banggaan sa ganito, may nagkabulbul dito, may karambola dito. Papansinin nyo, ganun yung news. Eh. So, kung news na rin lang ang pakikinggan natin, doon tayo mga kapatid sa good news. At alam nyo kung ano yung good news ng Panginoon sa ating ngayong gabing ito. Kung napanghihinaan ka ng loob, kung somehow nakakapasok yung kaaway dyan sa isip mo, kung saan nagbabato ng kasinungalingan na sinasabing wala hanggang
bumabad. Bumabad tayo yung sa salita ng Diyos. At alam niyo kung anong sabi ng salita ng Diyos? Magpakatatag ka, tibayin mo loob mo, magpakalakas ka. The words of the Bible here in the book of Joshua, chapter 1. Alam niyo, habang binabasa ko ito, gusto ko sana somehow angkinin natin yung yes, this is for Joshua, but I want us, as I'm reading this tonight, gusto kong, alam mo yun, gusto kong angkinin natin na ito yung sinasabi ng Panginoon sa'yo. Ito yung sinasabi niya sa'yo. Ito yung pangako niya sa'yo. Yes, this is a promise for Joshua, pero, you know, angkinin natin ito ngayon as I read this. It says in verse ang sinabi niya rito, yung lahat ng aapakan ng mga paa mo, wherever you set your foot on, you will be on land I have given you. So what the Lord showed me here is this. Kailangan munang apakan ninyo. Alam mo kung tayo, kung ito kinakausap pa ng Panginoon yung ganito. Alam mo kung bakit yung bagay na para sa'yo, hanggang ngayon, hindi mo pa malakaran kasi hindi mo pa hinahakbang yung mga paa mo para umapak dyan. Nakuha niyo kung ibig sabihin. Sa'yo yan binigay ng Panginoon yan Ang tanong, inaapak mo ba? Ang tanong, pumapasok ka ba? Ang tanong, nagpupunta ka ba doon sa direksyon na pinapupuntahan ng Panginoon sa'yo? Paano mo malalamang iyo kung hindi mo uumpisang ilakad o ihakbang yung mga paa mo? So sabi niya rito, wherever you set foot, you will be on land I have given you. So sa'yo yan. Sa'yo yan. Ang tanong, inapak mo ba? Amen? So sabi niya rito, from the Negev, wilderness, in the south to the Lebanon, mountains in the north, from the Euphrates River, in the east to the Mediterranean Sea, in the west, including all the land of the Hittites. No one will be able to stand against you as long as you live, for I will be with you as I was with Moses, and I will not fail you or abandon you. Guys, in the new covenant of grace, alam naman natin, sinabi ng Panginoon sa atin, and the Holy Spirit, when the love of God was poured out into us by the Holy Spirit, He never leaves us nor forsakes us. So what is stopping you from going to that direction, or sa pag-apak mo dyan sa lugar na gustong ibigay ng Panginoon sa'yo? Sinasabi ko, like, whatever your dream is, ano man yung desire na binigay ng Panginoon sa inyo, ano man yung directive na binigay ng Panginoon sa inyo, may kailangan kang puntahan, may kailangan kang kausapin, may kailangan kang umpisahan. Parang pangako ng Panginoon sa'yo, ito Yan yung pangako ko sa'yo. Ngayon ang tanong, bakit hanggang ngayon hindi mo pa inuumpisahan? Paano mo ngayon mapapatunayan na binigay ko sa'yo yan? Nakukuha niyo po ang ibig ko sabihin? Kasi pag inumpisahan mo yan, pag nilakaran mo yan, at inapak mo yung paa mo dyan, yung faith mo, nalakaran mo dyan, doon sa pangako niya sa'yo, ano sabi niya sa verse 5? No one will be able to stand against you as long as you live. For I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. No weapon formed against you shall ever prosper. Minsan kasi ang nangyayari sa atin, nagiging complacent na tayo sa mga bagay na inisip natin, okay na ako, safe na ako dito. Kaya lang meron pang gustong ipagawa ang Panginoon sa inyo. Kaya lang, minsan yung mga pinapagawa sa atin, ang nangyayari, pinapasukan tayo ng kaba. Hindi man kaba, pinapasukan tayo ng takot. Kung di man takot, pinapasukan tayo ng panghihina ng loob. Minsan nga, nakakaranas tayo ng panghihina ng loob nang di natin maintindihan kung bakit Ganyan yung pasok ng kaaway sa atin minsan Yung fiery darts yan Somehow, kaya sabi ko nga sa inyo, ang laking bagay nung ear gate at saka eye gate. Kasi minsan, kahit di natin namamalayan, pag nakapasok yan, subconsciously, biglang nasusungkit At pag nasungkit, doon mo ngayon dahan-dahan, bigla ako napanghihinaan ng loob. Bakit ganito? Minsan di mo alam, di ka naman nag-iisip.
pero may nararamdaman ka. Bakit gano'n na nangyayari sa akin? Kasi ginagagamit ng kaaway yan. Pero kailangan panghawakan mo, ang sabi ng Panginoon, be strong and courageous, magpakatatag ka kasi kasama mo ako. Hindi kita iiwan kahit kailan. Hindi kita iiwanan. I will not fail you or abandon you. Kaya sabi niya sa verse 6, be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors that I would give them. Now, as I'm reading this message, I'm reading this verse, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, magpakatatag ka, magpakalakas ka, magpakatibay ka. Kasi ikaw ang napili ko. Ikaw yung makakausap dyan. Ikaw yung magagamit ko upang matanggap niya ako. Kung ano yung ibig ko sabihin, may mga tao na hanggang ngayon are waiting for their breakthroughs. May mga tao na hanggang ngayon they're still lost. May mga tao na hanggang ngayon hindi pa kilala si Jesus. At ang sinasabi ng Panginoon, yes, nandito ka, tinanggap mo ko, magpakatatag ka, magpakatibay ka. May pangako ako sa iyo. Hindi kita iniiwan, hindi kita pinababayaan. Yung pangako ko sa iyo, hindi pwedeng mauwi sa wala yan. Wala pa akong salita na bumalik sa akin ng nawalan ng silbi. Amen yun na sinasabi ng Panginoon sa atin. So what's stopping us? Parang nangyayari niyan, I'm not to condemn you, hindi naman to condemn us. There's no more condemnation for us, those who are in Christ Jesus. So we have to understand na sometimes may mga tao na hanggang ngayon naghahanap ng sagot. Pero yung sagot na yun, yes, matatagpuan kay Jesus. Pero kailangan nating malaman at kailangan nating maipaalala sa ating mga sarili. Yung Jesus na yan, na kanino? Nasa atin. So yung sagot na Jesus na kailangan nila, nasa iyo. So kung hanggang ngayon, hindi mo inuumpisang iapak mo yung mga paa mo doon sa lupain o doon sa lugar na gustong iapaapak ng Panginoon sa iyo, na sinasabi niyan sa iyo, nasusundan niyo po ba ako? Paano ngayon matatanggap ng mga tao ito? Paano matatanggap nung naghahanap ng sagot ito? Amen? Isipin niyo itong si Joshua, marami siyang kakaharapin. Marami siyang kakaharapin. Ito palang billing sa kanya. Isipin mo, first chapter pa lang ito, alam naman niya kung magkasama siya ni Moses. Alam niya yun, parang para sa kanya, kakayanin ko ba to? Minsan sa ating ganun, kakayanin ko ba yung ginagawa ni pastor? Kakayanin ko ba yung ginagawa ni brother ganito? Kakayanin ko ba yung ginagawa ni bishop? O kakayanin ko ba yung nagawa ng tatay ko? Minsan ganyan iniisip niyang iba eh. Si Joshua, ganito rin yung iniisip niya. Nasama, kakayanin ko ba yung nagawa ni Moses? So napapanghinaan siya ng loob. Pero sinabi ng Panginoon, be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors that I would give them. Pero si Joshua, somehow, kung fast forward tayo dun sa chapter 7, nagkaroon din ng problema eh. Nagkaroon din siya ng problema. Nagkaroon sila ng problema dun sa AI eh. Atras sila eh. Ba, nakalimutan ko na, may 30 plus din yung namatay sa kanila. Kung isipin nyo, gusto ko makita natin dito yung attitude ni Joshua. Yung billing sa kanya, hindi niya kinalimutan eh. Yung being strong and courageous. Yung pagiging matatag. Hindi niya kinalimutan eh. Pinanghawakan niya yun eh. So minsan sa atin, same thing with us eh. Ang nangyayari sa atin minsan, dapat matuto rin tayong i-encourage yung sarili natin sa Panginoon. Yung hindi tayo, it's not bad naman. I'm not saying na malaking bagay naman syempre ang fellowship, malaking bagay naman yung fellow believers natin na nakakasama natin to encourage us. Pero kailangan wag din tayong umasa ng gusto doon sa encouragement ng iba o sa encouragement ng isang sitwasyon. Dapat kahit tayo mag-isa, kaya nating i-encourage yung sarili natin sa Panginoon. So why am I saying this? Kailangan somehow, sa isip natin, kailangan nating ma-remind yung sarili natin doon sa mga sinabi niya sa atin, doon sa mga panahon na nagme-meditate tayo, doon sa mga panahon that we have been planting His Word into our hearts. Dapat alam nating ma-remind dyan na kahit mag-isa ka, hindi ka panghihinaan ng loob. Bakit ka mo? Kasi alam mo na yung Diyos mo tapat. Masusundan po ba ako? Kaya sabi sa verse 7, be strong and be very courageous. Paulit-ulit to. So, I believe, kailangan natin marinig to ngayon eh, na paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon sa atin to ngayon.
Be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. So, syempre, pag sinabing deviate from them, turning to the right or to the left, doubt yan. So, sabi ko nga, lagi kong sinasabi noon, at magpasa hanggang ngayon, mga kapatid, kung magdududa ka, pagdudahan mo yung duda. Dahil yun ang kaduda-duda. Dahil ang Panginoon, walang kaduda-duda dyan. Kung sinabi ng Panginoon, totoo yan. Panghawakan mo. Yan ang magdadala sa atin. Amen? At ang nakalagay rito, sa verse 8, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. Guys, si Joshua nag-succeed. Alam nyo, sinabi dito, study this book of instruction. Actually, sa New King James, ano lang to let it not depart from your mouth. So, maliban sa pagbabasa, maliban sa pag-meditate, ang importante, we also speak the word. At ang kailangan natin makita rito, alam nyo kung ano yung meditate at ano yung na hindi nag-depart sa bibig ni Joshua. Sa mga panahon na ito, he only had 5 books. Mga kapatid, 66 books tayo meron ngayon. Amen? Meron tayong, mas marami pa yung books natin ngayon in the Bible. Kung nag-succeed si Joshua, in the name of Jesus, magsasucceed ka. Panalo ka na. Kahit hindi mo pa nakikita, panalo ka na. So, ibig sabihin, hindi mo lang basta binasa at plinant yan sa puso mo at sa isip mo. Hindi mo lang basta mineditate yan. Dapat lumalabas din yan sa bibig mo. Ngayon ang tanong, ano man lumalabas sa bibig mo? Baka mamaya, nag-meditate. Kaya hindi pwede if you have been meditating in the Word and you have been planting the Word in your hearts. Ang lalabas dyan, Word din. Hindi unbelief at hindi doubt. Amen? So, isipin natin, anong lumalabas sa mga bibig ba natin? Yung bang duda mo sa sarili mo? Yung bang duda mo sa salita ng Diyos? Yun bang kasinungalingan ng kaaway? Yun bang nagawa ni ganito? Yun bang yun bang na-offend ka sa ganito? Yun ba yung lumalabas sa bibig natin? O di ba dapat ang lumalabas sa bibig natin is what? That God never leaves me nor forsake me. That we need to be reminded na ang sabi ng Panginoon sa atin, be strong and be courageous. Pag naniwala ka, nag-meditate ka, na i-plant mo yan, sasabihin mo yan. Kung natanggap mo yung faith, of course, if you believe, therefore you speak, you will speak. Amen? Ilalabas mo yan. Sasabihin mo yan. And the good thing is, yan na-plant mo, na-meditate mo, nasa puso mo, sinasabi mo, ang kasunod niyan, ginagawa mo. Hindi naman pwedeng sinasabi mo lang nang hindi mo ginagawa. Kaya kung naniniwala ka na ang Panginoon nandyan sa iyo, kung naniniwala ka na may pangako ang Panginoon sa iyo, kung naniniwala ka, katulad ng pangako na ito, na sinabi ng Panginoon na lahat ng aapakan mo sa iyo, everything that the work of your hands are blessed. So what is stopping you? Na kumilos, na humakbang, na gawin yung pinagagawa sa iyo. Faith without works is dead. Guys, may bunga yung bawat pananampalataya natin. Yung natanggap natin, si Jesus na nasa loob natin, yung banal na Espiritu na nasa loob natin, may bunga yan. Hindi pwedeng hindi magbunga ang word. The seed won't return to him void. It would always accomplish the purpose for which it was said. Sabi sa verse 9, this is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. Kita mo yan ha. Kanina binibili lang ng Panginoon, sinasabi sa iyo, be strong and courageous, be strong and courageous. Kahit pa sinasabi nung kapitbahay mo, kahit pa sinasabi nung kung sino man dyan sa inyo, minsan mahal mo pa sa buhay nagsasabi sa iyo na parang ida-down ka, na ganito ka, na imbis na inilalabas yung full potential mo, parang mas nakikita pa yung hindi maganda sa iyo. Minsan may mga ganyang pagkakataon. Minsan nga mahal mo pa sa buhay ang gagawa niyan. Pero ang sinasabi ng Panginoon, this is my command. Ito hindi lang niya binibilin sa'yo. Dito sa verse 9, utos na. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged.
For the Lord your God is with you wherever you go. Mga kapatid, kahit saan ka magpunta, hindi ka na iiwanan. May grace siya sa buhay mo. So huwag kang matakot. 2 Timothy 1:7. God has not given us a spirit of fear, but of love and of power and of a sound mind. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng takot. Kung may takot man, saan nanggagaling yan? Sa kaaway. Kasi ang gusto niya matakot ka. Anong gusto ng Panginoon? Magpakalakas ka, magpakatatag ka. So kapatid, kung nasan ka man ngayon, huwag mong isipin, please lang, na iniwan ka ng Panginoon. Kasi ito yung ginawa ko, kasi may pinapagawa siyang ganito, pero ito ginawa ko. Mga kapatid, there is nothing that you can do in this world that can make God love you less or love you more. Hindi nababawasan ng pagmamahal niya sa'yo. Ang importante, maalala mo lang at ilagay mo sa puso mo na ang cross nangyari. That the forgiveness of sins na ibigay, na patawad ng kasalanan mo. Every time na nadatapa ka, every time na magkakamali ka, tumingin ka lang saan? To the author and finisher of our faith. Sa Panginoon. Natapos na yan. Kasama mo siya. Wala ka namang magagawa para mabawasan pagmamahal niya sa'yo. Amen? Dahil unang-una, wala rin naman tayong ginawa para mahalin niya tayo. Mahal niya tayo, period. Amen? Even yung tinanggap nating grace, even the faith that we received, it's not because of our merit or our works. It's a gift. Mga kapatid, ilang beses na pinaulit-ulit yung be strong and courageous. At sa bandang huli, hindi niya na nga inulit. Sinabi niya, ito na utos ko. Be strong and courageous. Mga kapatid, ito lang sinasabi ng Panginoon sa inyo ngayon. Magpakatatag ka. Magpakalakas ka. Lakasan mo loob mo. Naniniwala ako that the Holy Spirit is ministering to you tonight. Maybe one of you or two of you here that is listening tonight na nandito ngayon, baka napanghihinaan ka ng loob. Hindi naman hinang-hina. Alam mo yung may dumadapo lang yung panghihina ng loob. Na parang kailangan mong minsan naghahanap ka pa ng encouragement sa iba. So ngayon sinasabi ng Panginoon, alam mo, huwag ka nang maghanap ng encouragement sa iba. Ito ngayon, anak, ina-encourage kita. Be strong and courageous. Isa sa kailangan natin maintindihan, mga kapatid, yung be strong and courageous, you can never have the courage if you don't have the strength. And you can never have that strength if you don't have joy. Ang saan ba natin natatagpuan ng joy? The joy, siyempre, ang Panginoon. The joy of the Lord is our strength. Yung joy na yan, natatagpuan natin sa Panginoon. Yung joy na yan, nandun sa grace. Because the grace is in the person of Jesus Christ. Let me go to my next verse, 2 Timothy 2:1. So sinasabi ng Panginoon sa inyo, once again, tonight is this. Next verse, it says, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So paano daw tayo lalakas? Saan daw natin kukunin? Doon sa grace na nasa Panginoon. Yung biyaya na nasa Kanya na tinanggap natin. Gusto kong basahin sa Amplified. So you, my son, be strong, strengthened inwardly. Mga kapatid, yung lakas hindi na natin hinahanap sa labas. Yung lakas ang gagaling yan sa loob natin. Kasi nasa loob natin, nandiyan ang Panginoon. Strengthened inwardly in the grace, spiritual blessing. Guys, every spiritual blessing in the heavenly places natanggap natin because of Jesus Christ. Grace to win. Grace to create wealth. Grace for restoration. Grace for wisdom. Lahat ng kailangan natin gawin, matatagpuan natin sa grace. Nandyan sa loob natin yan in the person of Jesus Christ. Nakalagay dyan, that is to be found only in Christ Jesus. So, meron akong Tagalog na lista lang dito. Gusto kong basahin, para talagang, kasi gusto kong mangusap ang Panginoon sa inyo ngayong gabi. Simple lang yung sinabi ng Panginoon sa akin ngayong gabi na ipahatid sa inyo. Mensahador lang naman ako, mga kapatid. Kung ano rin natatanggap ko sa Panginoon, yun ang ibinibigay ko sa inyo. So sinasabi ng Panginoon sa inyo, magpakatatag ka. Yes, may pagsubok. Yes, may dinadaanan ka ngayon. Yes, may mga kumukontra sa'yo. Yes, mayroong mga hindi sang-ayon sa'yo. Yes, mayroong mga bagay na nakikita natin na parang
against sa'yo, na alam din naman natin na gumagawa niyang kaaway, or kung hindi naman, most of the time, mga mistakes natin, mga maling desisyon. Pero kahit may maling desisyon ka, may mali kang nagawa, ang gusto sabihin ng Panginoon sa'yo, sa Tagalog basahin ko, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa pamamagitan ng biyaya na nakay Kristo Jesus. Kapatid, ang biyaya, natanggap mo na. Nasa iyo na. So, nasan daw yung lakas? Nasan yung katatagan? Nasan yung biyaya? Nasan yung grace? Nasa iyo. Kasi si Jesus nasa iyo. Nasa atin. Ngayon, tanong natin, bakit parang wala? Bakit iniisip mo parang wala? Bakit ka mo? Kasi baka hanggang ngayon, hindi mo tinatanggap. What do I mean by that? Yung grace kasi is a gift. Baka ang ginagawa mo, pinaghihirapan mo. Baka kailangan mong may gawin ka. Baka palagi mo sinasabi, ito, ginawa ko na lahat, ginawa ko na lahat, ginawa ko na to, ginawa ko na to, wala. Bakit hindi mo simulang tumingin ka na lang dun sa gumawa ng lahat kay Jesus Christ? Kasi the moment that you rest in grace, dun ka magugulat. Remember, humble yourselves under the mighty hand of God. God gives more grace to the humble. Kailangan mo namang aminin sa sarili mo, hindi mo na kaya. Lord, ikaw na. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, bakit ka bakit ka nadadapuan ng panghina ng loob? Bakit ka nadadapuan ng takot? Bakit parang may ganitong nararanasan ka? Bakit ka mo? Maybe you're in the flesh. Kasi pilit mong inaayos sa sarili mo. Pilit mong ginagawan ng paraan mag-isa mo. Samantalang kayang gawin ng Panginoon yan para sa iyo. Ang kailangan niya, i-rest mo yung isip mo at ibigay mo sa Kanya. And watch how the wisdom comes. Watch how the direction comes. Ibibigay ng Panginoon sa iyo. Kaya remember, sabi ng Panginoon sa John 14 verse 1, di ba? Let not your heart be troubled. So yung desisyon para hindi ka matrouble, o yung desisyon para hindi ka mag-isip, o yung desisyon para hindi ka mabalisa, o yung desisyon para hindi ka matakot o mangamba, is nasa sayo. Hindi tatanggalin ng Panginoon yun. Kailangan desisyonan mo. Kailangan desisyonan mo na hindi ako mangangamba dahil alam ko na ang Panginoon ang bahala sa akin. The decision to choose to be troubled or not, nasa atin mga kapatid. Kasi kung gusto mong mag-alala, ang hirap nun, mga kapatid, walang idadagdag sa katangkaran mo yan. Doon tayo sa grace ng Panginoon na binigay sa atin. Amen? Kasi the moment that the moment na alam mong hindi mo na kaya, all the more na nagmamanifest yung kayang gawin ng Panginoon sa'yo. Kaya di ba sa 2 Corinthians 12, di ba, in my weakness, then I'm strong. Mga kapatid, andyan na lahat sa atin. Ang kailangan lang natin, change yung focus natin. Not on what we can do, but on what Jesus has done already. Amen? I'm gonna go to 2 Chronicles lang. Remember sa kay Jehoshaphat to Alam naman natin yung passage about Jehoshaphat, Pero I'm gonna read through it kasi gusto kong makita natin dito kung paano gagawin mo pag dinapuan ka ng takot. Ano ba dapat? Paano ka ba magaling ng mind mo? Diba? Remember, kaya naman natin binabalikan yung Old Covenant, binabalikan natin yung mga storya in the Old Testament. Kasi marami tayong matututunan dyan Sobrang daming wisdom dyan. Kaya nga, start tayo kay Joshua. Doon pa lang, pangako ng Panginoon, di na nagbabago. Diba? Talagang nakita natin kung paano gumana. Kung paano kumilos ang Panginoon. Amen? So daanan natin. Puntahan ko lang yung 2 Chronicles verse 20. So alam natin yung story niya. Bigyan ko lang ng intro about this. Si Jehoshaphat, alam naman natin yung crisis na kinakarap niya. Kung paano, kasi nung nabalitaan niya na ayun na nga, darating yung 3 army, susugod sa kanya. Somehow parang ganyan Somehow, pagdating sa atin, sometimes parang ganyan din tayo. Dumadaan tayo sa ganyan na, ganun, parang may problema ka ng ganito. 3 army yun Minsan may problema ka na sa work, may problema ka sa negosyo, minsan may problema ka sa pamilya, minsan may mga pagkakataong ganyan. Nadadaanan natin yan. Dito pinakita ni Jehoshaphat kung paano, how do you deal with that? Di ba? Parang gagawin mo, aatas ka ba? Mapanghihinaan ka ba ng loob? Tutuloy-tuloy ka ba?
Kakapit ka ba sa grace o ayaw ka? Amen? Punta natin, 2 Chronicles verse 20, chapter 20. Alam naman natin, start nito, may tatlong army na susugod kay Jehoshaphat to destroy him. And we do know naman na si Jehoshaphat, ang isa sa mga king na good king talaga. He was close to God. And then news came to him na may tatlong army na nag-join forces para sakutin sila. So let me just start with verse 3. Sabi sa verse 3, and Jehoshaphat feared. Kita mo, nung nalaman ni Jehoshaphat na parating yung tatlong army, just wanna tell you, mga kapatid, hindi naman, datapuan ka ng takot eh. Datapuan ka ng pangamba. Ang importante, alam mo kung anong gagawin mo pag dumapo. Kasi look at this, anong ginawa ni Jehoshaphat nung dumapo? And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. Nung dinapuan siya ng takot, alam niya kung anong gagawin niya eh. Amen? So like all of us, we are also tempted to be afraid at some point in time, But look at what Jehoshaphat did. He set himself to seek the Lord. So tayo, ang gagawin natin, teka muna, medyo may dumaan na. Ang gagawin mo, i-renew mo yung isip mo. Set your mind on things above and not on the things of the earth. Set your mind on Jesus Christ. Look to Jesus. So dito, what we can learn from Jehoshaphat na actually, it's not really a lack of faith when fear comes. It's not even a lack of faith when you get discouraged. Kasi sinasabi niya dito, whenever it strikes you, kailangan ang gagawin mo, alam mo kung paano ka mag-renew ng mind. Learn to seek God. Balik ka kay God. Balik ka kay Jesus. Amen? Sa ating in the age of grace, renew your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Baguhin natin, iisip natin. Takot ka, paalala mo, teka muna. God has not given me a spirit of fear. I already have love. I already have power. Rescued mind ako. Hindi ako papadala rito. Amen? Tingnan mo ang ginawa niya. Nag-seek siya kay Lord at alam niya na kagad kung anong kailangan niyang gawin. Verse 4, sabi niya, so Judah gathered together to ask help from the Lord, and from all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Siyempre, buo sila, lahat sila. Then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah in Jerusalem, in the house of the Lord, before the new court, and said, O Lord, God of our fathers, are you not God in heaven? And do you not rule over all the kingdoms of the nations? And in your hand is there not power and might, so that no one is able to withstand you? Kapatid, tingnan nyo rito. Nung nagsik siya kay Lord, hindi siya nagreklamo na, oh, Lord, tulungan mo naman ako, ganito, ganyan. Hindi, alam mo, tingnan mo yung prayer niya rito. Ito ang example ng prayer. Ang ginawa niya, minagnify niya si God. So tayo ganyan, when we are confronted by troubles or somehow fear, i-magnify mo si God. I-magnify mo, ipaalala mo yung mga promises niya sa'yo. Yun ang buhayin mo. Huwag mong buhayin yung sitwasyon na hindi maganda. Ang buhayin mo kung ano yung mga pangako ng Panginoon sa'yo. At yun ang ginawa nila dito. Actually, hindi rin siya nagmamakawan ako. Tulungan mo kami. Napakarami nito. Nagpa-fast kami, di ba? Actually, noon kasi ang fasting and praying is for them, is for God to listen to them. Kasi noon, syempre, works pa naman eh. Pero ngayon, nagpa-fast tayo so that we may be able to hear God more. And to rid us of our flesh. Para patahimikin yung flesh natin. Kaya tayo nagpa-fast ngayon. Pero ngayon, narinig tayo ng Panginoon. Ano man yung nasa puso mo, alam na ng Panginoon eh. Amen? Pero dito nakita natin, minagnify na si God at ipinaalala niya kung ano yung mga pangako ng Panginoon. Lord, ito ka. Lord, ikaw yung nag-rescue sa mga ancestors namin. Lord, ito yung pangako mo kay Abraham. Yan ang sinasabi niya. So sabi niya sa verse 7, are you not our God who drove out the inhabitants of this land before your people Israel and gave it to the descendants of Abraham, your friend, forever? Now here we can see, listen to this, he's really appealing to God on the basis of a covenant. Kasi yun yung covenant eh. Yan yung God's grace. He is appealing to God based on who God is. And not on, ito kasi ginawa namin, hindi yung sa merit nila, o dahil holy sila, hindi. Ito yung covenant, Panginoon. Pangahawakan namin to. Sinabi nyo to. Tutulungan nyo kami. Pagtatagumpayan nyo kami. Amen? Nag-appeal siya kay God sa pamamagitan ng what? Covenant niya. With his friend Abraham. Ancestor nila. Mas parang sinasabi niya rito, paraphrase, sabi niya, God, don't you remember that you gave us this land and it was a promise to Abraham? Di ba? Wala naman silang kinalaman doon. Wala pa sila noon. Hindi pa sila buhay noon. Pero that was your promise. Parang sinasabi
wala pa kami nun, pero promise mo kay Abraham yan. At yan ang tinatayuan namin. So fast forward sa ating ngayon, Lord, may promise ka kay Jesus, may promise ka sa amin through Jesus Christ. Because of what Jesus has done on that cross. Because Jesus obeyed all your commands. Everything in Deuteronomy 28 sa amin. Amen? Kaya sabi sa verse 8, and they dwell in it, and have built you a sanctuary in it for your name, saying, if disaster comes upon us, kita niyo yung mga declaration niya. Kita mo yung sinasabi niya, minamagnify niya. Judgment, pestilence, or famine will stand before this temple and in your presence. For your name is in this temple, and cry out to you in our affliction, and you will hear and save. Listen to this, hindi naman siya nagmakaawa. No, please, pakinggan nyo kami. Hindi, no, he did not. He said, you will hear. Naririnig mo kami. Alam niya, naririnig sila. Yung prayer of faith. Eh. And he knows by heart. Hindi sila pababayaan ni Lord. Mga kapatid, dapat ganyan din tayo ngayon. Especially now in the new covenant. May Jesus na tayo. Kung si Jehoshaphat, grabe yung faith niya. Alam niya, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Dapat ganyan din tayo. I don't know what you're going through right now. Maring maliit, maring malaki, maring tama lang. Pero pinapaalala ng Panginoon sa'yo, lahat ng pangako ko sa'yo, anak, tapat. Even if you are faithless, I am faithful. Sabi sa verse 10, and now here are the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, whom you would not let Israel invade when they came out of the land of Egypt, but they turned from them and did not destroy them. Ito sabi ni God. Sabi niya, God, Panginoon, naalala mo ba, dapat matagal na wala itong mga ito eh. Pero sabi mo, mahalin sila and be merciful. So ito, verse 11, here they are, rewarding us by coming to throw us out of your possession, which you have given us to inherit. So, inheritance sila to eh. Hindi nila pinaghirapan yan, tinanggap lang nila. Yan, nating grace. Sa kanila yan. So, yung grace na tinanggap natin mga kapatid, through Jesus Christ, binigay niya na lahat sa atin. It was given to us based on a promise. Tuloy ko lang, verse 12, it says here, our God, will you not judge them? For we have no power against this great multitude that is coming against us, nor do we know what to do, but our eyes are upon you. Mga kapatid, there are times talaga na hindi natin alam gagawin natin. It's why we look to God. Yung mga panahon na ganyan, diyan gumagana yung grace. Madami kasi nag-seek naman kay God, pero hindi nilalagay yung eyes sa Kanya, yung focus niya, isip, wala sa Kanya. Yes, He never leaves us nor forsakes us. Yes, Jesus abides already in us. But ang tanong, naka-abide ka ba sa Kanya? When I say abiding, yes, nasa loob na niya tayo. Sorry. Nasa loob na ni Jesus, nasa loob na si Jesus natin. Pero ang tanong, yung isip mo nasa Kanya ba? Kasi pwedeng nasa iba. So let's fix our eyes on Jesus. Amen? Hindi ka magsisik kay God to complain or reklamo, no. Wag ka dun tumingin. Magsik ka kay God, magnify Him. Fix our eyes on Him. Amen? Pero madami sa atin nung araw siguro, maaaring naka-fix sa kay God, pero panghuli o pangatlo, parang fix ka muna doon sa isa, and then parang wala talaga, and then parang last recourse mo si God. Mga kapatid, pwede naman unang recourse natin si God agad eh. Pwede naman yung una kagad siya eh. Kaya kita mo kanina, nung tinamaan siya ng takot, hindi naman muna siya nag-check ng kung saan ibang pupuntahan. Balik siya kagad kay Lord. Hindi ko pwede ka naman kasing, like for example, sa sakit na lang, tinamaan ka ng takot, una mong pinuntahan si Google, una mong pinuntahan si ganito, di lalo ka natakot. So ang gawin mo, kung natakot ka, gawin mo, fix ka kay God. Doon ang tingin mo. Amen? We fix our eyes on Him. And know that grace, ang grace niya, gagana sa atin. Yung wisdom darating, yung ability darating, yung sagot darating. Mga kapatid, grace is God's ability na gumagana sa atin.
Actually, kailangan lang natin i-train yung mga sarili natin na sabi naman ng Panginoon sa atin sa John 10, "My sheep hear my voice." Nakakarinig tayo eh. Amen? So, ang kailangan na lang natin gawin, let's act on that word na binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi minsan kasi nangyayari, mga kapatid, pag nagkakaproblema kasi tayo, madalas nating isipin yung, saan ba ako nagkamali? Yes, okay naman na alam natin kung saan tayo nagkamali para hindi natin uulitin. Pero huwag ka mag-dwell dun sa mali. Mag-dwell ka dun sa tama na ginawa ng Panginoon sa'yo. Kasi siya rin na magtuturo kung paano aayusin yung pagkakamali mo. Si Jehoshaphat, dito sa storya, wala naman siyang ginawa na baga, yung pagsugod mga kaaway, parang tatlo yan. Isipin ninyo, natakot siya, pero tumingin lang siya sa Panginoon. He was all about God. Hindi man niya alam yung gagawin niya. Hindi talaga alam gagawin niya. Paano niya gagawin yun? Outnumbered sila. Diba? Pero nakafocus siya. Nakatingin siya sa Panginoon at alam niyang aayusin ng Panginoon ito. Kaya mga kapatid, as we fix our eyes on God, faith comes. Kaya mo magagawa yung mga dapat mong gawin dahil nakatingin ka sa Kanya. At actually, yan ang gagawin nila. So sa verse 13, "Now, O Judah, with their little ones, their wives, and their children, stood before the Lord. When the Spirit of the Lord came upon Jaziel, the son of Zechariah, the son of Benaniah, the son of Jael, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, in the midst of the assembly." Then on verse 15, "And he said, Listen, all of you of Judah, and you inhabitants of Jerusalem, and you King Jehoshaphat. Thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed." Kita niyo yung message ng Panginoon sa atin from Joshua and here in 2 Chronicles. Ano sabi? "Do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's." Then it says in verse 16, "Tomorrow go down against them." So somehow yung direction ng message tonight is this. Kanina, sinabi ng Panginoon, saan mo ilalagay yung paa mo sa iyo? Kailangan ilagay mo muna para mapasayo. So ito, the battle is not yours but God's. Pero kailangan mo pa rin to go down against them. Kailangan mo pa rin kumakbang. Kailangan mo rin i-posisyon yung sarili mo kung saan ka pinapoposisyon ng Panginoon. Nasusundan po ba? Sabi, the battle is not yours. And then sabi niya, tomorrow go down against them. So hindi ibig sabihin na yes, kay God ang battle, hindi ibig sabihin wala tayong participation. Amen? Yes, siya ang bahala. Pero hindi pwedeng wala kang gagawin. Kaya sinasabi niya, pumosisyon ka. Kanina, sa book of Joshua, sinabi siya, "I will give you the land. Step on it." Puntahan mo. Sa'yo yan. Ba't hanggang ngayon, nandiyan ka pa din? Ba't hanggang ngayon, andito ka? Ba't hanggang ngayon? Nasusundan niyo ako ngayon dito, sinabi dito, the battle is not yours. Mahirap yung battle na yan. Outnumbered ka dyan. Huwag ka mag-alala, akong bahala dyan. Pero iposisyon mo yung sarili mo. Tomorrow, go down against them. Pumunta ka. Sabi dito, "They will surely come up by the ascent of Ziz, and you will find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel." And then verse 17, "You will not need to fight in this battle. Position yourselves, stand still, and see the salvation of the Lord who is with you. Who's with you, O Judah and Jerusalem. Do not fear or be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you." Guys, kailangan mo iposisyon sarili mo. Kailangan pumunta doon sa pinapupuntahan ng Panginoon sa iyo. Huwag ka mag-alala, tumayo ka dyan, andyan ka na kung saan ka pinapunta ng Panginoon, siyang bahala. Amen? Pero kailangan mong gumalaw. Hindi mo pwedeng makuha yung pangako ng Panginoon sa iyo kung nakatayo ka lang dyan. Kailangan pumunta kung saan ka pinapupunta ng Panginoon. Amen? Pagka nandyan ka na, yes, tayo ka. Lord, ka nang bahala, dito na ako. Amen? Ang tanong ngayon, nasan ka? Nandun ka ba doon sa pinabi ng Panginoon na iposisyon mo sarili mo? O hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin kasi natatakot ka na baka hindi para sa'yo? Ito ang tanong dito eh. Alam nga
ng Panginoon yung mga, ito yan eh. Ang Panginoon, mahal na mahal ka. May tiwala siya sa'yo. Tapos ikaw, may tiwala ka rin naman sa Panginoon. Sabi mo, you trust God. Tapos, kung may tiwala ka sa Panginoon, tanong ko lang ito, may tiwala ka sa Panginoon. Ang Panginoon may tiwala sa'yo. Eh bakit ikaw walang tiwala sa sarili mo? Amen? Dito again, here you see, dalawang beses na naman sinabi ng Panginoon, do not fear or be dismayed. Titignan mo nga rito, dismayed, ibig sabihin nito, do not be discouraged. Pag sinabi ng do not fear, it means to be strong. So, isa lang eh. Yung sinabi niya rito, isa rin sa sinabi niya sa book of Joshua. So right now, iisa ang sinasabi ng Panginoon sa ating lahat, including me. Be strong and courageous. Magpakatatag ka. Huwag ka matakot. Magpakatatag ka. Magtiwala ka dun sa biyaya na meron ka. Nasa iyo na eh. What's stopping you? December 6, ano ba? 3, December 4. No? Correct. December 4 na. Ilang araw na lang. 2026 na. Yung sinabi ng Panginoon, go down, tomorrow go down there. Diba? Yung sinabi ng ganun, go out against them. Yung sinabi niya sa'yo na pumosisyon ka dyan. Yung sinabi niya sa'yo last year. Nagawa mo ba this year? Yung sinabi niya sa'yo na sa'yo yan pag inapakan mo. Naapakan mo ba? Guys, we all know the rest of the story of this passage. The next day, they started to praise the Lord and worship Him, and then it cost, alam niyo nangyari, yung tatlong army na yun, nag-away-away sila. May bonus pa nga sila. Wala na nga silang ginawa, nagpatayan na nga yung mga kaaway nila. May bonus pa sila, lahat ng loots, lahat ng mga gamit doon. Ilang araw nila bago nila na hakot lahat. So andun pa rin yung grace. Yung grace, extra, enough and extra palagi. Alam mo yun? Palagi ka may baon, busog, siksik, diglig. Bakit? Ano yung keyword dito? Hindi sila natakot. Nagpakatatag sila at taksik sila kay Lord. Kaya mga kapatid, ang battle sa Panginoon, dito sa kanila, yung battle is the Lord's, but they had to participate. Isipin niyo kung wala silang faith sa dami ng kalaban nila, ba't sila tatayo doon at susugod? Pupunta lang sila ron eh. Dami niyan, dito lang tayo. Ba't tayo pupunta ron? Eh yun na lang, hirap eh. Yun na nga lang nag-prophesy na, yun na nga lang nagsabi ng message ni Lord sa kanila na wala kayong gagawin. Parang ang hirap sabihin nun ah. Diba? Pero sinabi ni Lord eh. Amen? So pag sinabi ni Lord, gawin mo. May grace dyan. So pwede silang ma-ambush dun eh. Pero naka-fix ang puso nila at ang isip nila sa Panginoon. Malamang iba, hindi sasama doon. Kung carnal mind ka, suicide yun. Pero sabi ng Panginoon, like the Lord said, it's my battle. Stand still. Pakatatag ka. Pakalakas ka. Huwag ka matakot. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 6, sa verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Mga kapatid, yung kahinaan natin is never an issue if we are drawing from the divine power of God's grace. Hindi issue yung kahinaan natin. Bakit kamo? Kasi the more na mahina tayo, alam natin na mas malakas yung grace na meron tayo eh. All the more na mas nagmamanifest yung lakas ng Panginoon. At yung kalakasan na yan, nandun sa biyaya ng Panginoon na tinanggap natin. Sila Jehoshaphat, alam nilang talo sila. Outnumbered sila. But they drew their strength from the Lord. So ngayon, kung mukhang imposible man yung sitwasyon mo, kapatid, kung mukhang malabo, hugutin mo yung lakas mo sa Panginoon. Wag mong hugutin yung lakas mo dun sa nakikita mong kaya mong gawin o dun sa sitwasyon mo. Doon ka humugot ng lakas sa Panginoong Hesus. Kaya sabi sa verse 11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Suot mo yung armor. Guys, this is not just an ordinary armor na binabanggit dito sa Ephesians 6. Armor of God nga eh. So, ibig sabihin, armor ni God yung pinapasuot sa'yo. Armor of God.
Like I always say nga, kahit na yung armor na yan, kahit anong suot mo dyan, kung sa loob mo, iniisip mo, warrior ka pa rin, hindi mo magagamit yan. Kailangan sa loob mo, alam mong warrior ka, kasi si Jesus nasa iyo, para mapakinabangan mo yung armor na yan. Amen? Kailangan bit-bit mo yung truth. Hindi pwedeng isa lang. Suot mo lahat. Helmet, breastplate. Di ba? Kahit suot mo yung breastplate, suot mo yung shield, tapos wala kang belt. Ilaglag din yan. Kailangan mo ng katotohanan. Kailangan mo ng truth of the word. Amen? I really pray that the Holy Spirit ministered to us through this word. I know in the midst of habang nagsasalita ako, naniniwala ako na tungusap ang Panginoon sa inyo. Kung sino man ang panghihinaan ng loob ngayon. Minsan kasi may dapo ang kaaway ng ganyan eh. Minsan nga parang, parang hanep ang tabo dyan. Biglang dumadaan-daan lang. Parang langaw, nakakairita, pero pag hindi mo alaman ba't nandyan. Minsan magugulat ka na, minsan may pantal ka, nakagat ka na pala. Yan, ganun eh. Pero kailangan alam natin mag-renew. Amen? Paano ka mag-renew kung wala kang word? Kailangan ng word, mga kapatid. We have to understand na hindi niya tayo binigyan ng armor na basta-bastang armor lang. Armor niya, mga kapatid. Kaya pag suot natin yung walang kahit anong magagawa ang kalaban sa iyo. Kahit yung mga fiery darts niya, mga kasinungalingan niya, susuot yan, pero naka-armor ka. Sa shield of faith pa lang, tapos na yan. Amen? May helmet ka. Rescued mind ka. Kailangan alam mo kung paano mag-renew ng isip mo. Pag alam niya sa loob mo, alam niya yung kilos mo, alam niya yung mga galaw mo na nakikita niya, hindi may Jesus to. Alam niya kung gaano siyang kamahal ng Panginoon. Wala na akong panama dito. Magdadalawang isip niya ang kalaban kasi alam niya na hindi ka na nag-aalinlangan. Ano yun? Kasi suot natin yung armor ni God eh. Just imagine. Kung suot mo yung armor ni God, alam mo naman hindi mo takot kay God eh. Amen? So ngayon, kung suot lang natin yung armor ni God, pero yung kilos mo, parang, alam mo yun, parang aalinlangan na parang hindi mo alam paano buhatin yung armor. Ay alam, hindi si God yung nasa loob niyan. Kailangan pag nakita ng kalaban yan, si God yung nasa loob niyan. Yung armor na yan. Kailangan na nakikita ng kaway sa atin ang Panginoon. So kailangan lumalabas sa atin ang Panginoon. Amen? Guys, the only weapon the enemy has are lies and deception. Ang masakit nga sa deception, di mo alam kasi deceive niya. Kaya maraming deceived eh. Ano yun? So kaya paano malaman na deceive ka? Kailangan mo ng truth. And you will know the truth and the truth shall set you free. Eh yung know na doon, experiential knowing yun. It's like the way Adam knew Eve. John 8:32. Hindi mo malalaman yan if you're not in the Word. Amen? You need to continue in the Word. So hindi pwedeng one word lang na yes, okay, one word can reach you, places. But what I'm saying is kailangan talaga you continue. You continue in the word. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Romans 10:17. So kailangan tuloy-tuloy, mga kapatid. Kasi tuloy-tuloy din naman ang salita niya eh. Tuloy-tuloy din ang directives niya eh. Amen? The only thing na makakapag-reveal ng mga bagay na yan, yung mga wisdom na yan, is only God's word. It cuts through joints and marrows. Kaya nga yung fear, yung anxiety, yung pagpasok ng mga pangangamba, kung di man pangangamba, mga panghihinaan ng loob, pag nahinaan ka ng loob, it's just the soulish part of our heart. Pagka bumibigat yung puso mo. Diba? Pero in the very core of our heart, si Jesus nandyan eh. Pero yung soul kasi natin somehow, diyan kasi tumitigas yung ulo mo. Ba't tumitigas ang ulo mo? Kasi mas nakatingin ka na dun sa sitwasyon, mas nakatingin ka dun sa kakulangan, mas nakatingin ka dun sa kailangan gawin, imbis sa mga kailangan mong ayusin, imbis na doon ka tumingin sa provision ng Panginoon, doon sa kumpleto ka na in Jesus, doon sa promises niya, doon sa mga binigay niya sa'yo, doon sa biyaya niya, dapat doon tayo tumingin. Paano tayo mariremind dyan? Of course, word pa rin. It cuts through joint and marrows. So ngayon, malalaman ngayon sa heart mo, okay, it's the soulish part of our heart. Okay, renew. Renew yan. Renew ang isip. Amen? It's only the word na para matanggal tayo sa deception at lies na yan. Kailangan nasa word tayo. Guys, kailangan maging totoo sa atin to. Panghawakan natin ito.
Na tanong ko kanina, nag-umpisa ako sa seed at saka weed. Anong nasa puso mo? Anong nasa isip mo? Seed ba o weed? Kung sinabi ko weed, ay mga bad news at kung ano-anong di magaganda, lies ng kalaban. Seed is the word. Pag nandiyan ka sa word, fear has nothing on you. Worry has nothing on you. Why? Kasi nakafocus ka dun sa pangako ng Panginoon sa'yo. Pag nakafocus ka dun sa weed, dun sa Satan's lies, lalo ka matatakot. At gustong gusto niya yan. Amen? I'm here my last verse, is Isaiah 41 verse 10. It says, don't be afraid, for I am with you. I really pray that the Lord is, I believe that the Lord is speaking to each and every one of us tonight. Very familiar na lahat ng binigay ko mga passages. Alam na natin every story. Paulit-ulit na natin narinig itong mga to eh. Amen? Naituro ko na rin ito noon. At somehow ito yung sinabi ng Panginoon sa atin na marinig niya yung gabing ito. Anak, medyo nag-aalinlangan kayo. Anak, napanghihinaan ka ng loob eh. So sabi ko nga sa inyo, huwag tayong maghanap ng, yes, malaking bagay yung encouragement ng kapwa mananampalataya, ng church, ng family mo. Sobrang ganda niyang encouragement na manggagaling sa kanila. Pero guys, we need to also train ourselves na alam din natin i-encourage yung sarili natin sa salita. Pero wala kang pang encourage pag walang word. Kasi kung kaya mo mag-encourage ng iba, dapat kaya mo encourage yung sarili mo. Kasi sabi ng Panginoon dito, don't be discouraged. Don't be afraid, for I am with you. Anak, di naman kita iniwan eh. I know, medyo mabigat. And it's been maaaring ilang buwan na yan. I don't know kung ano man yung dinadaanan nyo ngayon. O baka, minsan nga, minsan nga merong mahaba na 6 na buwan mo nang iniisip, meron naman yung 3 araw pa lang, pero parang pakiramdam mo, parang ang tagal-tagal na. So, alinman kayo doon, ang sinasabi ng Panginoon sa inyo, iisa. Don't be afraid, for I am with you. Huwag ka matakot, kasi kasama mo ko. Huwag ka mapanghinaan ng loob. Don't be discouraged, for I am your God. Hindi lang natin siya tagapagligtas. Diyos natin siya. At anong gagawin ng Panginoon sa atin? Pag na-recognize natin at in-acknowledge natin na Diyos natin siya, na hindi niya tayo iniiwan, anong sabi niya? I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Righteous hand. Amen. Bakit ginawa ng Panginoon? Bakit may pangako ang Panginoon ganito sa atin? Guys, kasi alam niya darating yung panahon na nanghihina tayo eh. In this world, there is tribulation. Persecution comes. Bad times comes. Dumarating eh. Ang daming tao that are so cooperative to Satan than to God. Kaya niya binigay itong promise na ito kasi alam niyang may darating na araw na panghihinaan tayo ng loob. Kaya niya binigay itong pangakong ito para lumakas ang loob natin. Na sa mga panahon na manghina tayo, anak, huwag ka matakot, magpakatatag ka, huwag ka mapanghinaan ng loob, magkatako ang Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, iaahong kita with my victorious right hand. Amen? Kaya kahit anong kaharapin mo, andyan ang Panginoon para tulungan ka sa pamamagitan ng biyaya na tinanggap natin mula sa Kanya. Mga kapatid, command again yan. Ha? Don't be afraid. Okay? Sinabi na pa, oy, huwag ka matakot. Hindi siya nakiusap. Okay lang bang huwag kang matakot? No, sinabi niya, huwag kang matakot. Bakit? Kasi kasama mo ko. Amen? Tanggalin mo yung don't be afraid. Tumingin ka lang doon siya, for I am with you. Tignan mo, hindi ka na matatakot. Tanggalin mo yung don't be discouraged. Tumingin ka doon siya, for I am your God. Hindi ka na mapanghihinaan ng loob. Amen?
So guys, that's what I have for you tonight. I pray that somehow it ministered to you as it did to me. Minsan may mga dinadaanan tayo na, rough times, but still, wala may ibang mag-encourage sa atin kundi si Lord pa rin eh. Alam niyo yun? Kaya the more na katulad ginawa nila ni La Jehoshaphat, ang ginawa niya, minagnify na si God. Magnify the good things that God has done in your life. Balikan niyo yun. Yung mga small victories, balikan niyo yun. Kasi pag babalikan niyo yun, doon yung makikita talagang tapat naman ang Panginoon. Tayo lang naman yung medyo minsan parang gustong manguna. Pero dyan si Lord, hindi niya tayo iniiwan. Be strong in the grace. Grace is in Jesus. Jesus is in us. So you have strength and you have joy. Pagtatagumpayan mo yan, maliit lang yan kapatid. Lilipas yan. At makikita mo kung gaano katapat ang Panginoon sa'yo. Amen? Amen. That's what I have for you guys tonight. Brother Setch, I don't think Brother Ron is there. Amen and amen. Wow. If you guys weren't encouraged with that, I don't know what else is going to encourage you. Be strong in the Lord. Actually, be strong in the grace. Di ba yun eh? Actually, yun yung scripture, Pastor Match, no, na nagko-complement yung Old Testament to the New Testament. Correct, in grace. And ano nga, di ba, you started off with Joshua, which, be strong in the Lord. Be strong again, di ba? Paulit-ulit, be strong and courageous. And if we look at, sabi mo nga, Pastor Match, the last thing you said was grace is Jesus, di ba? So be strong in the grace and that's Jesus. And I believe that when you know that you have grace, that the Lord is with you, sabi nga ni Pastor Match, 'di ba, na kung alam mo 'yon, and it's a call for action. 'Di ba? Kailangan na kumilos, tinanggap mo na yung grace. So what are we gonna do? What are you gonna do about it? 'Di ba? It's a call to action. Yung na-pick up ko rin dito, Pastor Match, marami na tayong options. Maraming options ngayon eh. 'Di ba, like uh, hindi lang si God, hindi lang si Jesus. 'Di ba, maraming mga iba't ibang options. Meron ng Google, meron ng AI, meron ng dami mo pwede puntahan. And I think, Kaya kung titignan mo nga yung, actually, di ba sa chapter 7, doon din sila sumabit, sila Joshua sa AI, di ba? sa AI, si Jesus. Yeah. Sa AI, di ba? Oo nga. Dahil reminded siya doon sa sa sabi ng Panginoon sa kanya na be strong and courageous, kita mo naman bro after that. Di ba? Yeah, exactly. And I think para sa atin sobrang daming options na, 'di ba, yung iba nga pagka nagkasakit, 'di ba, maghahanap pa ng arbolaryo. May option eh. 'Di ba? Dapat lahat ng option tanggalin na. Dapat, 'di ba, like wala nang ibang option kundi si God lang. 'Di ba? Pagdating sa healing, 'di ba, si God lang yung option natin kasi by His stripes you have been healed. 'Di ba? So we look to the cross for your healing, for your deliverance, for your freedom, 'di ba? Whatever it is, continue, and it's a call to action. 'Di ba? Whatever it is you're facing, anong action yung gagawin natin if you're believing for a miracle, if you're believing for something? Di ba wala nang ibang options kundi si God, kundi si Jesus. Kaya sabi nga ni Pastor Match, be strong in the grace. Di ba? That's be strong in Jesus. Ano ba nagawa ni Jesus para sa'yo? Di ba? Para sa atin. And I was just meditating on this, Pastor Match, earlier na parang, di ba, the Bible says, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Actually, all of us here, sino dito hindi pa na hindi pa niya na-humble yung sarili niya before the Lord? I believe each and every one of us, kasi hindi mo matatanggap si Jesus
without humbling yourself before the Lord. And because you humbled yourself before the Lord, you received Jesus. Makikita mo yung mga ibang tao, hindi nila ma-humble yung sarili nila before the Lord. And ayaw nila maniwala kay Jesus. Ayaw nila, di ba, like, even mga ibang Kristiyano. Di ba, what does it take for you to believe in healing? Di ba, kailangan. Di ba, like yun yung binigay ni Jesus eh. It takes humility for you to receive that. Di ba, ayoko na magkasakit, ayoko na magkaano. And it's super encouraging, Pastor Match, na, di ba, ito yung ano eh, ito yung call natin is to to just stand in faith and trust in Him and be strong in the Lord. And I want to share this verse, sa Ephesians chapter 6, verse 10 in the Passion Translation. Sabi dito, "Now, my beloved ones, I have saved these most important truths for last. Be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. Stand victorious with the force of His explosive power flowing in and through you." Are you guys still awake? are you guys, are you guys still there? Supernaturally infused with power. Yan na yung meron tayo. Yan na yung being strong in the Lord. And I believe that's where we need to stand. Diba? I see you guys awake. Yeah, I see you guys. Diba? This is the call. Diba? Wherever we are we gonna stand up for what we believe in? Diba? Meron kang kapatid, meron kang kamag-anak, meron kang kapitbahay na may sakit. Are you gonna pray for them to be healed? Or are you just gonna sit around and stand and watch? Are you gonna lay hands on the sick, cast out demons? Diba? Raise the dead, preach the gospel. Actually, this is encouraging. I'm speaking to myself. This is encouraging for me. So I'm super blessed. I don't know if you guys were blessed by this message, but I'm super blessed. You know, we gotta stand up, and it's a call to action. Diba? Hindi lang nanood sila Jehoshaphat. They started to go down. They wanted to rumble. They wanted to, face the enemy. And that's what it means. Diba? Lahat tayo may hinaharap tayo. We gotta face the enemy. Wala nang fear kung may fear And nga. that's, Pastor amen. Match? Kita mo yung ano sa kanila dahil they fasted eh. Di ba kita mo naman talagang wala yung flesh nila eh. Para pumunta sila doon, they really trust God. Amen. Yeah. And it's not just Jehoshaphat. Siya yung nag-ano, pero lahat sila Yeah, takot, di ba? lahat Everybody was backing out. Pero di ba, the moment na Jehoshaphat, somebody just started to ignite a fast. Di ba, ano ba yung fast is to put your flesh into subjection. I think nga sometimes we need to call for a fast eh. Kasi marami pa rin fleshly eh. we need to we need to call for a fast and if you're faced with fear, dun mo start to stand up and rebuke that fear in the face. Di ba nasubukan mo na ba yun? Have you said to fear, I rebuke you in Jesus' name? Or have you ever started speaking in tongues when you fear fear? Di ba? The moment you start speaking in tongues, mawawala yung fear na yun or whatever, intimidation, whatever it is. Di ba? And if you haven't spoken in tongues yet, di ba? Start to desire the gift. Because this gift is for us. Para sa atin, if you haven't spoken in tongues yet, start desiring that gift. And the Holy Spirit will give you the utterance. Di ba? And man, it's for us to call an action. Thank you so much for this message, Pastor Match. Such a Amen, amen. blessing. Yeah. Amen. Yun lang talaga ano nung Lord sa ating yan. Kasi sometimes talagang fear kasi talagang napaparalyze tayo dyan. Hindi naman pag sinabi kong fear, yung takot na takot ka eh. Alam mo yun yung, kaya nga minsan hindi ka makaabante. Kaya nga
minsan hindi mo masimulan yung gusto mong gawin. Kaya nga minsan, it's just for example, in a business or another job or change of whatever that is. Parang, alam mo yun, fear lang naman nag-stop dyan eh. Eh pagka narinig natin itong mga word na nabasa natin ngayon, He's with us wherever we go eh. So pag inapakan mo, sa'yo eh. Amen? So this is the reminder of the Lord for us tonight. Huwag tayo matakot. Kasama na tayo. Amen? So tonight is the night. You know, tonight is the night na tanggalin mo na yung fear na yan. Ilang beses na eh, ilang taon na eh. Alam mo yun, ilang buwan na eh. Pagka 2026 na, ano ba naman yan? Di ba? Hindi naman, you know, it's just, you know, burning on the inside of me. Na ito yung, it's just what the Holy Spirit wants me to deliver to you guys tonight. Tama na yung fear na yan. Nakaka-paralyze sobra. Na parang na ano lang, parang naantala yung hindi lang na breakthrough para sa'yo, pati yung breakthrough ng tao na matatouch mo sa pamamagitan ni Jesus na nasa iyo. Amen? Amen. Amen. No more hesitation. And siguro with that, Pastor Match, we'll close in prayer. Oo nga, December na. Magki-Christmas na. It's gonna be 2026. So don't forget, I think there's gonna be a Saturday service in Ayala 30th in Saturday. What do you call it? Metanoia. It's our Christmas service. So for those Christmas of you who are service. gonna come, if we could, pwedeng agahan kasi we're gonna start early. Kasi syempre may mga konting programs. Hindi tayo pwedeng hindi pwedeng maging late eh. So so we need to start early. Come early lang, guys. Christmas service na pala. Let's include that in the prayers. So with that, let's just honor God and thank Him for tonight. I'd like to call you, just ask you guys to join together in prayer. And Father, Lord, nagpapasalamat kami dahil napakabuti nyo, napakadakila nyo, Panginoon. And Father, we thank you, Lord, for your long suffering towards us. We thank you for your Holy Spirit who perpetually strengthens us and gives us, Lord, revelation day in and day out. And Father, we thank you, Lord, sa bawat isa na nandito ngayon. We just pray, Father, a special anointing, Lord, of your grace na matuto kaming lahat, Panginoon, how to be strong in the grace that you have provided. That it's an overflowing grace that doesn't run out. It's an overflowing grace that we have access to and that we can stand on and that we can believe in. And Father, there's no more options except you. We pray, Father, that we will be single-minded, hungry and thirsty to see your word come true. And Father, we pray, Lord, para sa this Saturday service. We pray, Father, for an enjoyable time. We pray for breakthrough, Panginoon, sa bawat isa na nandito, whatever they're believing on. Father, we just pray, Lord, that you hear us. We just pray, Father, that we know that you hear us, and we declare, Father, that you will see us through, whatever it may be. 2025 is going to be a year of victory. Even if we're in the last month, we're going to see things change. We're going to see things new. We're going to see breakthrough in every area of our lives. So, Father, we honor you. Nagpapasalamat kami, Panginoon, for Metanoia, for Brother Ron, for Pastor Macho. And Lord, sa bawat isa na nandito ngayon, I just speak life over them. And I pray, Father, that you give them dreams and visions of the grace that you have given us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, everyone. Good night.